most of the time, babae lang po ang masaya at satisfy sa relationship, sa dating. Alright? At ito sa mga babaeng nakikinig dito, para malaman din nila itong nakakatawang bagay nito. Most of men ho, hindi ho sila satisfy sa dating nila at sa relationship. Bakit? Ito po ay dahil napipili ng babae yung gusto niyang tao. Napipili ng babae yung gusto niyang tao. Samantalang yung lalaki, kung sino lang yung papato sa kanya, yun lang ang chance niya. Tapos, aside from dun, tetestingin pa yan. Pwede pong bumagsak yan yung lalaki dun sa standard ng babae na pangit na nga at choosy pa. Isang magandang araw naman, Red Pill community, and welcome once again to another episode of TikTok Podcast here on our platform, the Red Pill page. Like, share, and subscribe. You can also visit our YouTube channel at the Red Pill PH. Alright? So like, share, and subscribe. So, pag-uusapan po natin ngayon, brothers and sisters na rin, na babae lang naman ang masaya at satisfy pagdating po sa kanyang dating and relationship life. Bakit po? Ito po ay dahil alapa at mula lupa ang agwat ng advantage ng babae. From sky to ground ang agwat ng kanilang advantage. Kung ikukumpara mo versus sa dating life at relationship life ng mga lalaki. Bakit ho? Ito po ay yung nakaraan tinalakay na ho natin. Kasi po, ang sistema po kasi ng ating society is chivalry to uplift the woman. At brainwash nga ng society ang mga lalaki, inuto nila to, in-indoctrinate nila ng mga selfish na puro side ng babae. Samantalang, tinuturuan nila yung mga lalaki na kalimutan yung sarili nila. At isipin lang ng isipin yung kapakanan ng babae at bata. Correct. Now, pagdating naman sa dating and relationship, mula sky hanggang ground ang agwat ng kanilang advantage. Ito ay dahil ang mga babae po, hindi ho nila kailangan paghirapan, lalo sa modernong panahon, yung dating ng mga tao, ng admirer, yung mga manliligaw, at yung mga stalker, you name it, beta meal provider, sugar daddy, you name it, client, yung mga worker sa dating app. Hindi nila yung kailangan paghirapan. At ang masaklap nito, even yung mga hindi naman karapat-dapat na mga babae na wala ng sexual market value, yung mga, yung mga pangit na babae, yung mga single mom, 2 anak, 3 anak. Yung iba, ang papangit pa ng ugali, ang papangit na nga ng muka, hindi na nga maganda, hindi pa maganda yung ugali. Yung iba, nanlalait pa. So, going back, hindi po nila kailangan paghirapan yung mga supply ng manliligaw nila. Samantalang sa lalaki, kung sino lang yung papatos sa kanila, kung sino lang yung papatol sa kanila, susulyap ng atensyon sa kanila. Yun lang yung time na meron silang chance. Pero paghihirapan pa nila yung kasi nga ang babae po driven yan ng mga hormones. May mga emotional emotional ups and downs ang mga babae. Kaya mapapansin mo may mga time na ang ayos ng samahan ninyo, maya-maya kung ano-ano pumapasok sa isip niya na hindi naman dapat. Kung ano-ano mga unnecessary behavior at mood na pinapakita niya sa relasyon na hindi naman dapat na nakaka-apekto sa relasyon ninyo, na nakakapanira ng araw. Or pati ikaw na lalaking logical thinker, madadamay pa ng dahil dun sa mood niya. Right? Ito po yun. So, going back, kung ano lang yung papatol sa mga lalaki, yun lang yung chance niya. At ang masaklap neto, bakit natin nasabi dito sa episode nito ng ating podcast na hindi naman talaga masaya at satisfy majority ng mga lalaki. Masasabi natin mga 90% ng populasyon ng lalaki. Sabihin na natin, hindi yan masaya. Bakit? Dahil po kasi majority ng babae na populasyon dumedepende lang minsan sa pamimiki ng mukha. Sa personal po, dinadaan po nila yan sa makeup at cosmetics. Pinapaganda po nila yung kanilang mukha, kinakabisado nila yung sarili nilang makeup style para magmukha silang much better kaysa dun sa original nilang itsura.
So, itong mga lalaki na to ng mga blue pillar, hindi ito marunong mag-detect ng mukha ng babae. Makakita lang ng babae, mag-iisip na agad kung paano lumapit. Ganun kababa yung mga lalaki ngayon. Para bang silang suga pa sa babae. Bakit? Kagagawan to ng society na nang be-brainwash ang mga lalaki sa pamamagitan ng romantic movies at love songs. Yan ang tool, ang brainwashing tactics ng society. Kasi gusto ng society na i-uplift ang babae at maghabol ang mga lalaki sa babae. So yan yung brainwashing. Society's Brainwashers and Influencers, SBI. Right? And pangalawa po, aside from makeup, karamihan, syempre, sa modern time, dumedepende na ho tayo sa social media. Ngayon, ano nangyayari? Dito sa TikTok, kumuha ka ng video dito sa TikTok, may auto-filter na agad yung mukha mo. Wala kang makitang wrinkles. Diba? See? Puro mga kapikean po lahat ng nangyayari ngayon sa social media. Kaya po, yung mga lalaki, magka-girlfriend man, nung nakakasama niya na yung girlfriend niya, bago niyang girlfriend, nung nakita niya na yung tunay ng ay naku po, hindi naman pala ganito to, pangit na nga. Tapos, nung walang makeup, lalo pang pangit, kasi hindi naman pala talaga ganito itsura nito. Makeup lang pala to. Inedit lang pala niya, in-upload niyang photos dun sa FB. At ang mahirap niyan, ano pa, wala pang dinadalang value yung babae, demanding pa. Alright? Kasi ganito yun pag ikaw ang nagkagusto, ikaw yung nasa inferior position, ikaw yung may gusto ikaw yung naghahabol sino ba naghahabol? Sino bang may gusto? Most of the time, lalaki Bibihira lang magkagusto ang babae sa mga lalaki kasi hindi nila inaamin sa'yo, niluloko ka ng nanay mo, ng paaralan mo ng society, na kunya, inalalabas nila na ang mga babae, hindi daw na wala daw sa kanila sa itsura, sa attitude. Fuck you, mga sinungaling. Ha? Kayong mga babae kayo, sinungaling kayo, pati mga society. Fuck you kayong lahat. Huwag niyong lukuhin ang mga lalaki. Fuck you, okay? Mga sinungaling. Kayo ay mga hypergamous nature na ang evolution nyo ay nakawired sa good genetics ng lalaki. Kaya, ang bukang bibig ng mga babae ay height, tangkad, attracted sila palagi sa malaking lalaki, sa matangkad, sa mistiso, sa hunk, sa maganda ang mata, sa hunter eye, sa symmetrical yung hugis ng mukha. Hindi nanluloko kayo ng mga tao dito, mga ipokrito kayong babae, kayong mga sinungaling. Huwag niyong lukulukuhin ang mga kabataan lalaki, mga fuck you kayo, okay? So, sorry. Alright, eto yun. Now, kaya ganyan, bihira lang magkagusto ang mga babae kasi gusto nila unang-una para makapasok ka sa relationship sa babae. Good genetics. Ngayon, sabihin mo yan sa mga kupal ng babae, i-deny nila yan. Bakit nila dinay na sinasabi nila hindi daw mahalaga ang gwapo? Para pampalubag loob doon sa mga lalaki. Bakit? Anong purpose nun? Sugarcoat? No. Kailangan nila ng mga iba pang lalaki na hindi attractive pang pataas ng ego. Pang like at share dun sa mga photos nila sa social media kasi yung mga tagahabol nila pampataas ng ego, mga emotional tampons, mga provider, ganyan gumalaw ang mga babae. Okay? So, i-wrap up natin, lalaki lang naman ang hindi satisfy. Kadalasan, babae satisfy kasi napipili nila yung gusto nila. Mapili sila masyado kahit pangit sila, mga mabababa yung sexual market value na, naghahangad pa sila, mga foreigner pa, mga matatangkad. Kaya huwag ninyong bigyan ng relasyon ng mga babae, huwag ninyong palaki ng ulo niyan. Huwag niyo rin bigyan ng anak, tignan natin kung makaporma ang mga babae. Babagsak yan, sasabihin ko sa iyo, babalik yan sa ground. Marirealize nila na kailangan nilang umappreciate ng lalaki at rumispeto rin sa lalaki. Alright? At huwag nilang lait-laitin pagtawanan ng mga lalaki. Okay? Remember, ginawa ang babae para sa lalaki, hindi ginawa ang lalaki para sa babae. Sinumpa ng Diyos ang babae kasi pinahamak niya ang lalaki. Sinuway niyang utos ng Diyos. Si Delilah, pinahamak niya yung kanyang hari. Alright? Ano pa ba? You name it. Kayo, lalaki ang value giver, hindi ang babae. Huwag mo sasabihin na tagadala ng bata yung babae kasi kung ayaw ko siyang buntisin, wala siyang magagawa. At kahit pa mabuntis ko yan, pag nawalan ng gana yung babae at nag-cheat sa akin, sinong papanigan ng batas? Babae. Wala na akong anak, kanya na mapunta yung anak. Kaya hindi ako naniniwalang value giver ang babae. Tagadala ng bata.
Ano? Ilalantad ko lahat ng ano ng babae rito para magising yung mga lalaki. O makaporma kayo after 10 years mga